God is good. All the time. Nakabahan ako. Matagal na hindi ako nakatayo dito. Kaya nakabahan ako. Ay, hindi. Hindi ako kinakabahan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Tunay na napakabuti mo. At talagang nandito ka sa kalagitnaan namin. Okay? So, simulan na natin. Mr. Jane? Okay, yes. Okay po. Bago natin ipakita ang PowerPoint, okay, dito muna tayo. Gusto ko munang kumustahin kayong lahat. Kumusta na ba kayo? Ha? Hindi naman, wag nyo naman ako ipahiya ko. Hiyaan nyo na lang na naka-face mask, diba? Naririnig nyo ba ako? Yes. Loud and clear? Okay. Nanay, wala na talagang ngipin. Nahiya po ako eh. Later. Okay po. Sige. Dahil lahat tayo ay good, because God is good, sige, simulan na natin ang ating pagkain, ang ating main dish ngayong tanghali. Okay po? Sige. Gusto ko muna tanungin kayong lahat. Naranasan nyo na ba ang sobrang busy? Busy dito, busy doon, busy dyan, busy doon. Busy. Na busy ka sa paggawa ng mabuti. Na hindi mo na alam. Na hindi mo na talaga alam at nakalimutan mo na kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Merong pinakamahalaga sa lahat. Only one thing is necessary. Okay po? So, tayo ay busy sa work. No, name it and you've got it. Busy sa work, busy sa negosyo, busy sa pamilya, busy sa church, busy sa ministry, busy sa mga list. Ang daming list. Sino mahilig dito maglista? Sino mahilig maglista ng kanyang mga dapat, obligasyon na dapat gawin? No? O mga listahan ng utang. Wala na bang listahan ng utang? Ako, wala na. Dati, grabe, lalaki ng amount ng utang. Siguro yung mga minimal, di naman mawawala sa atin yan. Yung in-order ko kay Sister Kim, utang yun, no? May biyaran kita. Yung mga ganun lang, di ba? Pero yung mga malalaking utang, wala na yun. Pero depende pa rin. Depende yan. No? Kung kaya mong bayaran at ginagamit mo sa business, why not? Di ba? Pero, ang ang dami nating kabisihan. Di ba? Binanggit ko na lahat. O mayroon pa ba kayong natira dyan sa isip nyo kung ano pang pinagkakabisihan nyo? Okay, mabuti lahat yung mga binanggit ko ha. Huwag na muna tayong bumanggit ng mga masasamang pinagkabisihan. Okay, ang tanong, habang busy ka ba, kasama mo ba si Lord? Amen. Si Lord, hindi naman liwalay sa atin, nandito siya. Diba? Ang Holy Spirit, temple niya ang ating heart, ang ating katawan. Hindi naman siya umiwalay. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Pero, pag tayo ba yung busy, nasa gitna ba si Lord ng ating kabisihan? O nalilimutan na natin, kaya ko na to, Lord. Akin na to. O hindi mo nga siya maalala eh. Okay? Kasi preoccupied ka sa lahat ng ginagawa mo. Nowadays, ang ating panahon ngayon, busy, sobrang busy. Na hindi na nga natin alam na pag-uwi natin sa bahay 5 p.m., kung nagpapahinga ba tayo, nagtatrabaho pa rin tayo. Kasi di ba, mayroon tayong cellphone, internet. So, nag-o-open pa rin tayo ng ating emails. So, alin ba ang ma-distinguish yung nag-work pa ba tayo? O nagpapahinga na? Yun ang mahirap sa panahon ngayon. So, nasa atin din yun kung paano natin gawin. Okay? Sige. Pag sobra-sobra pala ang kabisihan ng isang tao, no? Kahit sa church ministry, kahit sa church, nandito ka sa church, nagmamadali ka pumunta dito kasi late ka na. Lagi ka namang late. Kasi late ka na. Nagmamadali ka. Sobrang rush.
hashly dashly. Diba? Tapos pagdating dito, wala ka nang abutan. Okay? Ang abutan mo na lang, eto, mabuting maabutan mo yung unang, yung praise and worship natin. Mahalaga yun na maabutan natin. Every program, Sunday program, from the very start ng ating program, ay mahalaga na dapat po natin maabutan. Amen? So kung nalilit ka, baguhin na yung kaisipan mo, ay, hindi na ako malate, gigising ako ng maaga para hindi na ako malate. Yun lang yun eh. It's just a discipline yourself na hindi ka malate. Okay, sige. Buksan natin ang ating mga Bible. Kung may mga Bible tayo. Buksan natin ang ating mga Bible sa Luke. Sa book ni Luke, chapter 10. Ayan, chapter 10, verse 38 to 42. Ano nga ba? No, ang tanong, ano nga ba ang dapat natin maunawaan at maintindihan kung tayo ay sobrang busy? Paano ba natin gawin at sundin ang nais ng Diyos sa buhay natin? Okay, verse 38, basahin natin. Sige po. When Jesus and His disciples were on the way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. Okay? 39, she had a sister called Mary who sat on the Lord's feet, listening to what He said. Okay. 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the works by myself? Tell her to help me. Okay, 41. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. 42. But few things are needed. Sa ibang translation, necessary. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Okay, nalangin po tayo, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli ginamit mo po ako at nakatayo po ako ulit dito sa iyong holy pulpit, Panginoon, na nawa, Panginoon, ang mensahe na pinagkaloob mo sa akin ay tumimo sa isip at puso ng mga makikinig, Lord. At paglabas nila dito, Panginoon, paglabas nila sa pintuan na yan, ay may matutunan sila at mabago ang kanilang puso at isipan. Speak to us, Lord. We are your servant. Nakikinig po kami. In Jesus' name, everybody says, Amen. Okay, simulan na natin. Nasimulan ko na pala. Okay po. Sa nabasa nating passage, 5 verses lang naman yun, di ba? Ay may 3 mahalagang katotohanan na bagay na dapat nating malaman o na kailangan kong i-share sa inyo. Ako, una kong na-share ng sarili ko eh. Talagang tusok dito, tusok doon. Grabe ang pana talaga pag tumusok sa atin, talagang tatamaan tayo. Okay po. Alam niyo po, ang 3 bagay na yan, unahin ko muna yung isa. Siyempre, unahin ang isa, di ba? Hindi naman sabay-sabay yung 3. Nge. Okay. Ang number 1 na dapat natin, yes! I'm sorry, I forgot. My title pala ay Mary before Martha. Why is it Mary before Martha? Ano pong ibig sabihin yan? Bakit si Mary muna bago si Martha? Okay, sige, diretso na tayo. Ang una nating pag-aaralan o pagtuunan ng pansin ay Martha's distractions. Martha represent busyness without intimacy. Mayroon ba tayo? Mayroon ba sa atin yan na sobra tayong busy, pero wala tayong intimacy kay Lord? Sobra tayong busy, pero hindi natin naalala si Lord. Mayroon ako. Naamin ko yan. Sobrang inaamin ko yan. Okay po. Sa verse 40a, But Martha, yan, but Martha, mas gusto ko sa Tagalog. Pero English kasi nandyan, no? Ang
sa Tagalog eh. Nandiyan ba ang mga Tigalagaan people? Hi, hello! Okay. Ayan, English po yan. Pwede ko bang basahin sa Tagalog? Kahit English ang nakasulat yan. Pwede naman sundan ng gustong sundan ng English. At dito tayo sa Tagalog. Okay po. Ang sabi po dito ay sa verse 40. Okay? Pero, sinabi sa kanya, ay 41 na pala yun. Wala, ang dilig ng mata ko. Pero masyadong busy si Martha. At sa paghahanda, kaya lumapit siya at sinabi niya kay Jesus. Okay? Sige. Ang context po nitong ating pinag-aaralan, nung panahon, no, kung balikan natin yung verse 38, yan. Si Martha, sino po ang nagpapasok kay Jesus? Si Martha. Ngayon, yung context po nito na nung panahon, nung unang siglo, nung kultura ng Hudyo, pag may bisita sa tahanan, lalo na respected teacher o isang kilalang tao, yung kagaya niyan, yung kagaya ni Jesus, ay talaga namang abalang-abala yan. Kailangan maging perfect yan. Kaya hindi katakataka na si Mary, na si Martha, ay gano'n na lang siya kaabala. Kasi kailangan yan maging perfect ang mga bagay-bagay na dahil nandyan si Jesus. So excited siya, sobrang busy. Siguro hiwa doon, hiwa dito, linis doon. Piniprepare niya yung bahay na maganda. Kailangan maging perfect para sa master. Okay? So hindi po katakataka na maging gano'n si Martha. So, bakit ba kailangan natin subaybayan o tignan kung bakit si Martha ay nagkaroon ng distraction? Okay? Sa 39, si Mary, yan, makita natin, si Mary nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang mga teachings, mga turo, o kanyang mga sinasabi. Siguro nung time na yon, si Martha, nakikita niya si Mary, nakaupo lang eh. Nakaupo lang si Mary. Siya, aligaga. Sobrang busy. Hindi niya maintindihan na tapos siguro ang pawis. Hindi niya na maintindihan. Pagod na siya. Pero kapatid niya, nakaupo lang doon sa paanan ni Jesus. Kaya siguro sabi niya kay Martha, halika dito. Tulungan mo ako dito. Martha. Ay, sorry, Mary. Mary, halika dito. Sabi ni Mary, ikaw ang nagpapasok niyan eh. Kaya gawin mo lahat ng mga gawain na yan. Okay. So, hindi talaga lumapit o hindi talaga natinag si Mary sa pagkakaupo sa paanan ni Jesus. Kaya, punta tayo sa verse 40. Ayan. Sa verse 41. 40b. Sa sobrang aligaga na si Martha, ang distraction sa buhay niya, nag-umapaw na. Ang sabi nga dito na ang distractions ay, okay, na si Martha ay na-distract na siya. So, ang distractions po, ano po ang mangyayari sa mga distractions po? Eto, pag tayo ay sobrang na-distract na, madali kang mairita. Tama? Kasi nakakainis naman eh. Ikaw lang lahat ang gumagawa, pero yung kapatid mo, ay hindi ka tinutulungan. Sa ngayong buhay na ito, ikaw na nag-iisa kang gumagawa sa bahay. Yung kapatid mo nagsi-cellphone lang, o kaya yung mga ibang kasama mo sa bahay, nakaupo lang, nagtitiktok lang sa harap ng cellphone. Di ba nakakainis? Sino hindi maiinis? Wala bang naiinis sa inyo pag gano'n kasama nyo? Pas-pas ka ng trabaho, pero yung kasama mo, wala, nakatayo, nakaupo, nagsi-cellphone. Ay, sarap agawin ng cellphone, no? Okay? So, ang isa pa, mabilis kang mag-compare. Dito po nag-compare po si Martha kay Mary. Nasabi niya si Mary nakaupo lang, siya ay hirap na hirap sa kanyang ginagawa. Okay? Feeling mo, ikaw lang ang gumagawa. May ganun bang moment sa ating mga buhay? Na feeling mo, ikaw lang ang gumagawa? Ang lahat ay relax lang. Smile lang. Okay lang. Pero ikaw, lahat ginagawa mo.
pero sila nakatingin lang o hindi nga nakatingin sa'yo. Okay? Na naging judgmental ka na. So ang dating dito ni Martha, nagiging irritable siya, nag-complain siya, naging judgmental siya sa katayuan ni Mary. Anong ginawa niya? Okay, anong ginawa niya? Puntahan natin ang verse. Okay. Kasi distraction produces frustrations. Tingnan natin sa verse 40b. Yan na ba tayo? Verse 40b. She came to him and asked. Hindi na niya matiis. Hindi ko na to carry. Kapatid ko, kahit tinatawag ko, ay makinig sa akin. Hindi ko na to carry. Teka lang, lapitan ko nga sila. So nilapitan ni Martha si Jesus. Si Jesus na mismo ang pinuntahan niya. Tinan niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the works by myself? Sabihin mo nga doon sa kanya, tulungan niya ako. Si Jesus na po ang kanya kinumprunta. Kasi nagkaroon na po siya ng comparison. Nagkaroon na po siya ng pagkakairita. Naging judgmental na po siya. At ang akala niya, siya lang ang gumagawa. Sabi niya, Lord, di mo ba nakikita? Parang ganun, di mo ba nakikita, Lord? Tingnan mo naman si Mary, pero siya yun. Hindi mo ba ako nakikita, Lord? Ang dami kong ginagawa para sa iyo. Ang dami kong ginagawa, Lord, para sa iyo. Para sa 12 disciples na kasama mo, Lord. Hindi niyo ako pinapansin. Tayo ganun eh. Pag sobra ang ginagawa natin sa church, yan, at sabihin natin sa church, sa ministry, na ang iba ay parang wala namang ginagawa. Di ba parang inisip mo, ako lang ba lahat? Walang ba ang gagawa? Kaya ako, pag may nakita ko yung mga Marta, maraming Marta sa atin, thank you mga Marta. Hands up ang mga Marta. Daming Marta, yes, ang daming Marta dito. Marta sa pamilya, Marta sa asawa, Marta sa school, at sa service, at sa ating ministry dito sa church. Lalo na dito. Kasi kung wala pong mga Marta, ay wala pong mangyaring preparation pag mayroon tayong okasyon dito sa church. Tama po? So, ang Marta po, hindi naman sila masama. Hindi sila masama. O, hindi nga sinabi ni Jesus sa kanya na, ay, aba, tigilan mo na yan. Hindi yan tama yung ginagawa. Wala siya sinabi, stop your business. Wala po. At umupo ka dito. Wala. Wala po sinabi si Lord sa kanya. Okay? So, dito po. Sabi nga yan na sa English, ito sa Tagalog, wala kang mapakialam, Lord, na ang kapatid ko nakaupo lang, tapos pakisabi sa kanya na tulungan niya ako. Sino? Tayo ganun eh. Hindi niyo ba napapansin? Tayo ganun. Marami tayong ginagawa, masyado tayong busy, plano dito, plano doon. Hindi natin kinukonsult si Lord. Hindi natin kinukonsult si Lord sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Pero pag may nangyari na hindi maganda, Lord, tulungan mo ako. Bakit mo ba, Lord, pinahintulutan ito? Eh, kung pwede ka na nga sagutin ni Lord sa kanyang audible voice at sabihin, sinali mo ba ako dyan? Sinama mo ba ako dyan sa pinasok mong yan? Pero kahit pa, mahal tayo ng Panginoon, kahit tayo matitigas ang ulo, kahit tayo suwail, kahit tayo maraming ginagawang hindi maganda sa kanyang harapan, patuloy at patuloy pa rin niya tayong pinapatawad kung tayo ay lumapit lang sa kanya at humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. At kung humingi tayo ng tulong sa Diyos, hindi siya magdadalawang isip na tulungan tayo. Ranas natin yan. Amen? Nagumagawa tayo ng mga bagay na hindi kasali si Lord. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kaya si Martha, hindi naman na dito sinabihan ng kung ano-ano eh. Nung nagalit siya, kinurek. Kinurek niya kasi dito si Martha. Okay? Doon tayo, punta tayo sa pag-correct niya kay Martha. Okay. Okay, sabi niya. Di ba sabi ni Martha, Lord, sabihin mo naman sa kanya, tulungan niya ako. Oh, di ba? Ang galing, no? Galing ni Martha, no? Talagang sinigawan niya siguro. Hindi natin alam, wala namang sinabi dito eh. Pero siguro sa galit niya, sa inis niya, Lord, pwede ba? Sabihin mo sa kanya, tulungan niya ako. Baka may ganun na pangyayari. Nag-research ako, wala naman ako nakitang may ganun eh.
So nag-rely po ako dito sa Bible. Okay. So ang sabi po dito, sabi po, nung sinabi na po yun ni Martha, ang sagot po ni Lord sa kanya, Martha, yan, verse 41. Martha, Martha, malumanay. Malumanay ang pagkakatawag ni Jesus kay Martha. Ang ibig sabihin sa Bible, pag dalawang ulit kang tinawag ka kaya, Abraham, Abraham, Adam, Adam. Ano pa ba? Samuel, Samuel. No? May mga verses akong kinopya, pero hindi na yon. Alam niyo na yun? Maraming pangalan sa Bible na tinawag ng dalawang ulit. Ang ibig sabihin, may mahalaga, sasabihin sa'yo. May mahalagang ipapaalam sa'yo. So dito kay Martha, sinabi niya, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Ayan, sa 42, pero isa lang ang importante. Pinili ni Mary na mas mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Okay? So i-check po natin ang ating sarili. Lalo ng ating puso. Check po natin na kung may mararamdaman tayo na mga bagay na katulad niyan, na sobra tayong abala, yung distraction, yung napupunta sa dangerous kasi ang distraction napupunta sa frustrations. Kung hindi natin yan babantayan, ay baka may kulang o nawawala na sa atin. Sige, may share po ako sa inyo. May share po ako sa inyo. May isa pong member ng church dati. Dati po. Wala na po siya dito ngayon. Pero minsan bumibisita po siya. Dumalo po siya sa aming intercessory last time. At sabi niya, nung panahon na nandito siya, sobra siyang abala. Kasi siya po yung kagaya ni Sister Wayne. Ano naman si Sister Wayne? Sister Wayne, yan. Si Sister Wayne ay kumukuha ng mga birthdays. Ayun si Ate Sim. Kumukuha ng mga birthdays para ilagay sa ating PowerPoint, no? At mga nag-welcome tayo ng visitors. Ganun daw po ang trabaho niya noon. Ganun daw po. So, karamihan kasi sa atin, late kong dumating. May dalang bisita, late na. Kaya late na po makukuha. Nung kumukuha, na kahit nagsisimula na po ang message, may ikot pa po yan para kunin po ang pangalan ng mga bisita or kung ano pa man. So, ganun daw po ang ginagawa niya. So, paspas siya. Kukunin niya yung mga pangalan. Pagkatapos iakyat niya sa taas. Pagkatapos iakyat sa taas, bababa siya sa baba. Kasi may kantin siya na kailangan siyang magluto, kailangan siyang magtrabaho, kasi kailangan niyang kumita. So, alam niyo na papupuntahan ko nito ng kanyang testimony. So, ibig sabihin, hindi siya nakakapakinig ng word, ng message. Hindi siya nakakapakinig. Kasi pagbaba po niya, magluluto na siya, magtitinda na siya. Yun ang sinasabi niya, na iba talaga yung nakaupo tayo sa paanan ni Jesus. Nakaupo tayo dyan at nakikinig ng message. Mahalaga po yun. Yun yung one thing important. One thing necessary na sinasabi ni Jesus na ganun si Mary at wala si Martha. Okay? So hindi masama si Martha. Mabuti, sabi nga ni Jesus, mabuti ang ginagawa ni Martha. Mabuti ang ginagawa ni Martha at nagpapasalamat tayo sa mga Martha kasi masisipag yung mga Martha natin. Kaya lang, ang mga Martha na yan, dapat isali nyo si Jesus sa gitna ng inyong mga ginagawa. Hindi pwedeng gawa kayo ng gawa para makita na tayo gumagawa. Isa na rin ako doon. Pero si Jesus ay labas ng ating gawa. Dapat siya po ang nasa gitna lahat ng ating ginagawa. Kasi yun ang wala si Martha, pero si Mary, ganun siya. Okay. So yun ang ibig sabihin ng testimony na yun, na hindi siya, nung panahon na yun, hindi siya nag-grow talaga spiritually. See, hindi ka mag-grow spiritually kung siniset aside mo si Lord. Siniset aside mo yung Word of God. Siniset aside, labas na yung ngipin ko. Siniset aside mo po yung Bible. Kung noong araw si Jesus ay buhay, nasa
Siyempre, buhay mo si Jesus eh. At buhay ko din naman ngayon si Jesus. Sorry, Lord. Buhay ka talaga, Lord. Kung noon, ang ibig ko sabihin, kung noong araw ay si Jesus nasa kabilang nila, no, mapalad sila, nasa tabi lang nila, no? Pwede nilang hawakan, pwede nilang kausapin. Ngayon, wala si Jesus nasa sa right hand of God, the Father. So ano po ang ating panghawakan na masasabi natin na patuloy tayo na nakaupo sa paanan ni Jesus? Ito pong Bible. Ito po. Ito pong Bible po. Kung may mga anak ka, kung ikaw ay sobrang marta sa mga anak, maraming ginagawa sa bahay, sa trabaho, magbigay tayo ng time. No, natutuwa nga ako kina Brother Arnold na sabi niya meron silang Bible study sa bahay. May Bible study sila ng mga bata, may Bible study sila ng mga tatanda. Nakakatuwa. Diba? Yun ang simula. Yun ang simula ng pagkakaisa natin sa body of Christ kasama ang pamilya mo. Amen? So, ngayon, ako din po, ito testimony ko po ito. Dati nagtitinda kami ni Kuya Ricky. Tapos, hindi pa tapos po ang, alam niya, nandito tayo sa loob ng simbahan pero parang wala tayo dito. Ako ay naamin ko. Kasi nung nagtitinda kami, uuwi ako sa bahay para kunin yung paninda. Nalilalakad ko sa baba. Mag-uwian na lahat ang mga tao. Sino ba ang bibili? Di po ba? So, uuwi ako sa bahay. Kasi si Ricky, hingal-hingal yan pag nagmamadali. Ako, talagang kaya ko pa talaga maghalabera-lakad. Okay. So, kukunin ko ang paninda at dadalhin ko dito. Minsan, hindi pa tapos ang message, umaalis na ako. So, napakinggan ko ba kung anong mensahe at blessing na dapat pala para sa akin dahil hindi ko naman natapos. Hindi ko natapos ang closing prayer. Alam nyo, nasa dulo din po ang blessings na ibubuhos ng Diyos sa atin. Sa dulo ng ating panambahan, ang Diyos ay nakikita tayo kung patuloy tayo na lumuluhod sa Kanya. Ang ating puso ay nakikita niya ang pagbubuhos ng biyaya katulad ng langis doon sa balo at sa kanyang anak. Katulad ng langis na habang binubuhos, habang may boteng sisidlan, ay hindi po nauubos. Hihinto lang kapag wala na. Nakikita din natin at makukuha din natin yan sa huling mensahe, sa closing prayer. Kasi binibless tayo ng Panginoon bago tayo umuwi. Amen? Pero kung ako, lumakad na ako, kaya hininto namin yun ni Kuya Ricky. Kasi sabi ko, hindi ko pa naman ito napag-aralan yung kay Mary and Martha. Sabi ko kasi, Papa, hindi na ako napakpakinig. Kahit yung mga announcement, may mga announcement, pastor pa naman ako. Hindi ko na naririnig yung announcement. Kasi wala na ako eh. Andun na ako sa baba, naglalatag na ako ng paninda. Sa tingin mo ba? Sa tingin niyo ba? Nag-grow ako spiritually? Kulang. Kulang ang paglago ko. Dahil iniiwan ko ang Panginoon. Kahit hindi pa tapos ang mensahe na nais niyang iparating sa akin. So, dinigil ko po yun. Hinigil na namin. Hindi naman kami pinabayaan ni Lord. Kahit hindi kami nagtitinda, nakakakain naman kami 3 times a day. Diba? So, God is good. All the time. God is so good. And He does good in each and every one of us. Kahit pasaway tayo, kahit hindi tayo faithful, patuloy na faithful ang Diyos sa atin. Saan ba siya nakatingin? Sa puso. Hindi sa performance. Ha? Hindi po sa performance. Ang performance natin kung minsan, sarili na lang natin. Ang gusto natin ipakita kay Lord. Tulad ni Martha, Jesus! Panginoon, di mo ba ako nakikita? Gumagawa ako, oh. Pero hindi mo ako pinapansin. Hindi mo lang sumusuporta sa akin. Yun ang distraction. Dangerous ang distraction sa buhay ng tao. Okay po? So, yun ang testimony ng isang kapatid natin dati. Pero nag-grow. Nag-grow naman siya. Kasi sabi niya, tinigil niya na din daw yun. Kung anong dahilan, hindi ko alam. Hindi ko naman tinanong sa kanya eh. Pero nag-grow na siya spiritually. Kasi
nakikinig na siya, nakaupo na siya sa paanan ni Jesus upang makinig sa kanyang salita. Okay po. Ito na po tayo sa A. Sa 2 na ba tayo? Ay, 2 na tayo. Sorry. Ayan. Sige, balik mo po, Sister Jeng. Ayan. So, ang ibig sabihin, pag tayo ay hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, wala, sablay, laylay, mahina. Sino ang pagkain ng kaluluwa natin? Mga youth. Yun po ang pagkain ng kaluluwa ninyo at magbibigay sa inyo ng instructions kung ano ang tama ninyong gawin sa inyong buhay. Sa paglakad ninyong araw-araw. Nag-aaral ba kayo? Nagtatrabaho na ba kayo? Ano bang ginagawa nyo? Ang instructions ng Panginoon ay nakikita sa kanyang mga salita. Ayan, Romans 10:17. So faith comes from hearing. Yun sa friend natin. Nasabi niya parang hindi siya nag-grow kasi hindi na naririnig ang salita ng Diyos. So faith comes from hearing, and hearing comes from the Word of God. So napakahalaga ng ginawa ni Mary. Okay. Dino tayo sa, 2 na ba tayo? 2 na tayo, Sister Jane. Okay, 2. Mary's devotion. Si Mary po ay represent ng devotion and intimacy with Jesus. Sa kanilang dalawa ni Martha, siya po yung malapit talaga kay Jesus. Alam nyo, walang in-explain kasi yun lang eh. Pero pag naghanap tayo sa commentary, may makikita tayo. Naghanap ako sa commentary, naghanap ako sa live Bible study commentary, no, na ang sabi, kasi si Mary, alam niya, na-recognize niya. Tingnan nyo ha, na-recognize niya kasi nakarinig na siya ng salita ng Diyos eh. Pwede man siya makaupo sa paanan ni Peter. Bakit hindi siya sa paanan ni Peter umupo? Bakit kay Jesus sa paanan umupo? Kasi na-recognize niya na itong taong ito, iba ito. Kung hindi naman ka fully kilala, iba ito magsalita. Gusto kong matuto sa Kanya. Gusto kong umupo ako at sumunod sa Kanya na, Lord, handa na ako kasi iba ka, Lord. Naramdaman ko sa iyo na may mapag-aaralan ako, may matutunan ako, at iba ka kaysa ibang tao. Diba? So, ang sabi mo sa akin nabasa na komentary, na si Mary ay gusto niyang umupo sa paanan ni Jesus para sumunod, para makinig, para matuto. Andito yun eh. Wait ha. Okay, sana siya ba? Wala dito. Wala. Okay, wala dyan. Ang sabi ni Mary, one thing is needed, Mary has chosen the good part. Yung tama, yung mabuti, na gusto niyang matuto siya sa paanan ni Jesus. Gusto niyang makilala pa, to know more about Jesus. Magkaroon siya ng peace, love, joy. Kasi pagkasama natin si Jesus, maramdaman natin yan eh. Mayroon tayong love, peace, joy, and ano pa? Humility, submission. Yun ang mararamdaman natin. At nakikita yun ni Jesus. Si Martha nga ay alam na ni Lord kung anong naramdaman ni Martha eh. Alam na niya, hindi pa man nagsalita si Martha na, Lord, patulungin mo nga siya sa akin. Alam na ni Jesus kung anong nararamdaman ni Martha. Kaya ang sabi niya, Martha, mahinahon. Kinurek niya si Martha ng mahinahon. At siguro, hindi kaya nagkaroon ng parang blink ng light na biglang natauhan si Martha. Wala naman kasing sinabi. Pero sa pagkamatay ni Lazarus, malalaman natin na si Martha ay nagbago. Doon natin makikita. Sa susunod, mayroon tayong part 2 nito. Hindi natin ito sa tapos. May part 2 tayo at makikilala natin si Martha na hindi siya talaga masama, wala siya ginawang kasalanan, tama po ang ginagawa niya. Okay? 13 kataong lalaki ang pakakainin niya, kaya 12 disciples plus Jesus na dumating sa kanyang bahay. Hindi ka ba maaligagha? Hindi ka kaya, ang gusto ni Martha, perfect para kay Jesus. Okay, dito tayo.
Sana tayo? Okay? Yan. Marry choose relationship of intimacy over responsibility. So, tanungin ko po kayo ngayon. Tayo ba may ano pa tayo? May quiet time? May quiet time pa ba tayo? Kinakausap pa ba natin si Jesus sa buhay natin? O, imbis na quiet time, quarrel time. Baka quarrel time, hindi quiet time. Okay? Mas kailangan natin magkaroon ng quiet time. Kasi po, kagaya nito, nagsisimba tayo, nandito tayo. Present tayo every Sunday. Dito tayo sa church. Pero ang puso natin, baka wala dito. Okay? Para lang gusto na natin makita na makita ng leader natin na nagsisimba tayo, makita tayo ng kapitbahay natin na nagsisimba ako. Religious ako. Born again Christian ako. Kasi hindi po natin makikita doon sa ating mga ano tawag doon, yung perfect attendance, church attendance. Hindi po natin makikita yung ating tunay na spirituality. Ang totoo niyan, pag tayo hindi totoo, spirituality dry tayo. Nabubulol ako. Ibig sabihin, ang ating pagiging spiritual ay tuyo. Tuyo. Bakit? Ang ating kaluluwa ay gutom. Kasi hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos. Okay. Sige po. Sunod po, Sister Jane. Sabi ni Jesus, pinili na, sinabi ko na yan, pinili ni Mary kung ano ang mahalaga. Tayo ba, pinipili natin kung anong mahalaga? Pinipili pa natin sa araw-araw ng ating buhay? Pagbangon natin, ito, real talk. Real talk. Pagbangon natin, pagising natin, pagbangon, anong una natin hinawakan? Cellphone. Pagbangon, pungas-pungas pa yan kasi late na pati. Ay, naku, teka lang, ganito. Dami mo nang sinabi kasi late ka nga eh. Late ka na rin natulog eh. Sige, given na yun kasi busy ka. Pagbaba mo ng kama, ang una mong hawakan, cellphone. Okay? So hindi mo, pag binuksan mo na yung cellphone, naku, ang dami. Naku, baka magalit sa akin, magtampo sa akin. Teka nga, aking ilalike, i-heart. Ano ko nga to, isagutin ko nga to. Di ba may mga ganon? Natatakot tayo sa tao, pero hindi tayo natatakot sa Diyos. Nahihiya tayo sa tao, pero sa Diyos hindi tayo nahihiya. Natatakot tayo ng ang ating may mangyayari sa atin dahil sa criticism ng ibang tao. Pero hindi tayo natatakot na ang ating katawan na ito, okay lang itong mawala. Kasi babalik naman talaga sa lupa kung tayo mamamatay. Ang kaluluwa natin yun ang ating isipin. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Siya lang ang makapagliligtas sa atin no matter what. Siya lang. Okay po, anong sunod po? Ayan, real talk. Real talk na naman tayo. Mas marami tayong FB time kaysa prayer time. Totoo? Tama po? Kasi pag ganito po yun, hawak mo ng cellphone, tingin ka, no? Pagkatapos, ayan na, nag-scroll ka na. Pagkatapos mo mag-scroll, ayan na, hala anak, magkakabihis ka na anak. Hala, papasok ka, malilate ka na anak. Ay, teka lang, ang niluluto ko. Hala, teka lang, maglalagay. Ang dami mo ng teka lang, pero hawak mo pa rin ang cellphone. Tapos punta ka sa school, punta ka sa work, sa tanghali. O, ayan na, no, busy-busy na. So, uuwi ka na ng hapon. O, cellphone pa rin. Hala, susunduin ko yung aking anak. Ay, wala na, late na. Okay, cellphone pa rin sa tanghali, cellphone pa rin sa hapon. Sa gabi pagtulog, cellphone pa rin. At pagkatapos, oops, gabi na. Hindi na ako nakapag-pray. Sorry, Lord. Pwede bang bukas na lang? Mamaya na lang po. Ganun ba ang tama natin gagawin? Na ang tira-tira na oras natin, yun ang ating binibigay sa Diyos. Tama ba yun na posture? O, ano tawag doon? Posisyon ng ating puso sa harapan ng Diyos. Ang tira-tira nating time, tira-tira nating pang tithes and offering, tira. Tingnan mo yung balo. Hindi mo nagbigay yung balo, dalawang sentimos. Binigay ng balo yun, lahat yun.
lahat ng kabuhayan na, pero yung mga mayayaman, ang tira ng kanilang karamihang pera, kinuha doon at yun ang ibinigay. Ano pa na, walang tunog. Kasi mga papel. Pero yung balot, tung, 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 tung. Tumutunog kasi dalawa lang. At yun ang lahat niyang kabuhayan. So mga kapatid, hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit. Kasi ako din po yun eh. Baka naman pag-uwi niyo, ano ba yun si Pastor Anita? Sobra na, alam mo kung sinong perfect. Walang perfect po sa atin. Kaya nga po ako nagsasabi ng ganito. Kasi danas ko po yan lahat. Papunta pa lang kayo, ilang balik na po ako umuwi. Amen? Hindi na tayo nagsasalubong. Kasi ang bilis ko eh. Babalik na naman ako. Balik na naman ako. Hindi na tayo nagsasalubong, pero ngayon, salubong na salubong tayo, Pastor. Kasi magkakasama tayong lahat. Amen? Walang matitira sa atin kung di lahat tayo ay tunay na pinili ng Diyos. Amen? Magkakasama tayo kaya lahat ng blessings. Hindi blessings lang sa pera o material things. Ang sabi nga natin pinag-aralan, si Mary, mas pinahalagahan niya ang spiritual. Okay? Ang responsibility, ang fellowship niya kay Lord. Hindi yung mga material things. Amen? So kung mayroon man sa atin ngayon, kung mayroon man po sa atin ngayong umaga, ang nandun pa rin sa stage ng Martha moment. Hindi naman masama si Martha. Kailangan si Martha. Kailangan natin si Martha. Kailangan lang ni Martha na baguhin ang posture ng kanyang heart. Para hindi na siya ma-distract. Sa susunod na pagkakataon, nakatayo ulit ako dito. May continuation po ito. Tapusin natin ngayon dito ha, kasi yung oras Tapusin natin ngayon. Ang ganda ng karugtong nito na magsisigway tayo sa buhay ni Lazaro, sa buhay ni Martha nung binuhusan niya ng pabango, si Jesus Christ. Na walang nasasayang. Yan pala hindi ko kayang hindi. Sabi ni Judas, coming from Judas, sinayang mo lang yung pabango, mahal-mahal niyan. Binuhos mo lang dyan. Yung kung binenta mo sana yan. At ang ano niyan, ang pera niya ipamigay natin sa mga dukha. Anong sabi ni Jesus? Ang mga dukha ay nandyan lang sila. Pero ako, isang araw, mawawala na. Hindi ninyo ako makasama. So tayo po mga kapatid, isang araw, pag huli na ang lahat, pag dumating na si Jesus, at hindi tayo makakasama, yun ang dangerous. So dapat, sikapin natin na ang ating pagiging Martha ay mauwi kay Mary. Ito na, conclusion na tayo. Conclusion na po tayo. Ay, meron pa. Hindi ko pwede pa, wala pa. Ano ito? 50, okay. Meron pang konting oras. Ang taga-Tilagaan, hindi ko talaga pwedeng palagpasin po eh. Kaya kung nandyan kayo. Sister Ninita, nasaan? Wala po? Ay, wala siya. Wala. Wala, na-miss niya ang blessing ngayong hapon, umaga. Okay. Kasi po, noong unang araw na sila ay manambahan, noong the very first last week of the month na manambahan sila sa Tilagaan. Siyempre, kinukumusta ko pa rin sila kahit na hindi na ako doon sa kanila. Love you all. Na-miss ko rin kayo. Okay. Sabi ni Sister Ninita, unang panambahan nyo ngayon ha, ayusin nyo yung mga bagay-bagay. Si Pastor Jay, si Sister Joy, si Pastor Boyet. Pastor Sani, kasama ka ba ng unang panambahan? Doon ka. At saka si At Leia. Opo, Pastora, ganito nga ang gagawin natin. Relevant po ito sa ating pinag-uusapan ngayon. Opo, Pastora, magluluto muna kami. Lulutuin na namin lahat kasi nagbigay si Pastor Jay ng panghanda nila. Plus na mayroon budget naman ang church. No? Para sa kanila. So, magluluto muna kami. Unahin muna namin magluto ngayong umaga. Hanggang matapos sa tanghali. Kasi medyo marami-rami rata silang niluto. God is good talaga eh. Marami silang niluto. So, ang nangyari, sabi, pagkatapos po namin itong lutuin, ay i-ready na namin. Para pagdating nila pastor, pagdating ng Tilagaan team, ay maupo na lang kami sa harap nila at makikinig sa message. Ganda ba? Ganda.
Okay, pagkatapos nila na maupo, pagkatapos nilang naging si Martha, pagkatapos nila, naging si Martha, naging si Mary sila. Kaya Mary before Martha. Okay, naging si Mary sila. Naupo sila at nakikinig. At pagkatapos naman ng message, naging si Martha sila. Hinanda nila lahat ang pagkain dahil magsasaya sila at nasa gitna nila ang Panginoon. Amen? So di ba ang ganda? Ang ganda kung marunong tayo mag-adjust na hindi tayo puro Martha. Si Mary, okay na. Basta may continuation tayo, malalaman nyo yan. Malalaman natin kung anong papel ni Martha at ni Mary. Basahin nyo na yung John 11 ba yun? Basta, wag na. Hintayin nyo na lang pagbalik ko dito, mag-usap-usap tayo. Okay? So, ngayon, itong storya ito, hindi lang ito basta kay Mary at kay Martha. Para ito sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo ay, kasi kahit mga lalaki, men and women of the church, pareho tayong may Martha moment at may Mary moment. Amen? So walang exception. Kay bata, yung mga youth lalo na nagsisimula pa lang ng buhay Kristiyano nila, may Mary at Martha moment ka din. Huwag natin kaligtaan yan. Huwag natin, ano ba yan? Ganito ba? Hindi, totoo yan. So, hindi lang po ito kwento na magkapatid, kundi ito po ay tawag dito, ito po ay para sa bawat isa sa atin. Okay? Sige, conclusion na tayo. Okay, conclusion tayo. Ito po ang na-conclude ko po sa ating pinag-aralan ngayon. Okay, sige, tingnan nyo dyan. Dito ako titingin. Church, you are the church. Okay, church. This is not Mary versus Martha. God did not choose us between serving or sitting. It's about Mary before Martha. So, intindihan nyo na yun, di ba? Maging si Mary muna bago mag-Martha. Intindihan nyo na yun, haba pa tayo lang tayong oras. Okay. Tapos, ang sabi dito, our most effective service comes from the whole heart that is focused on Jesus. Let's make Him our primary reward. Okay? When He is our source of joy, identity, and strength, we will serve Him with gladness and power. So this morning, na-challenge ko po ang bawat isa sa atin, find your Mary moment every day. Every day. Okay? And isusunod nyo na rin si Martha. Huwag kayong magtamad-tamaran, ang Martha masisipag. Okay? At ano pang sinabi dito? At let us prioritize His presence. Ano ba pinapriority natin? Ang obligasyon, ang presensya ng Diyos. Kasi pag wala yung presensya niya, sa tingin nyo ba makakakilos tayo ng ayos? Wala tayong lakas. Kaya ba tayo? Mahina tayo. Okay, sunod. And let Him do His work in our hearts. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Ama. Dear Father God, I simply pray that you would help us to serve you diligently, but to also to sit at the feet of Jesus in terms of surrender, obedience, listening, learning, adoring, and loving. Give us that posture, O God. You are worthy to be served and to be praised. You are worthy of it all. Wala namang ibang worthy, siya lang taga. Salamat po sa story ni Martha at ni Mary. Salamat po sa lessons na natutunan namin sa buhay nila. We still serving, but without the sweetness of fellowship with Jesus. And that makes ministry in agony instead of pleasure. Pag wala ang Diyos na mag-lead sa atin, wala ang Holy Spirit na mag-empowered sa atin upang magampanan natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos, wala. So dapat, hingiin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo at gabayan niya tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ma-ministry man yan, ma-church man yan, ma-pamilya man yan, sa lahat. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay yung napakabuti mo. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan kahit mga pasaway kami.
Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. I-bless mo po ang bawat pamilya na naririto, Lord. I-bless mo po lahat, Lord. I-bless mo kami lahat, Lord. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, pinakamataas na papurin, may pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.